Alam niyo ba na ang maling paraan ng pagkain ng buto ng kalabasa ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na reaksyon sa inyong katawan na hindi na kailanman maibabalik pa sa normal? Ako po si Dr. Elena Reyes, isang brain surgeon, at ang ibabahagi ko sa inyo ngayon tungkol sa mga buto ng kalabasa ay siguradong makakagulat sa inyo. Ang maliliit at berdeng butong ito ay mas makapangyarihan at mas mapanganib kaysa sa inaakala ng marami. Bawat isa nito ay nagtataglay ng mahigit 1,200 nutrisyon at micronutrients. Ito ay isang siksik na pinaghalong mga mineral amino acids at plant compounds na kayang direktang makaapekto sa inyong utak at ay puso at maging sa inyong prostate. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay kamangha-mangha, ngunit iyan din ang dahilan kung bakit sila mapanganib. Kapag ang isang pagkain ay may ganyang katinding kapangyarihan sa ating biology, kahit ang maliit na pagkakamali ay maaaring magdulot ng malalang epekto. Ang parehong compounds na nagpoprotekta sa inyong utak ay maaari ring maging sanhi ng pamamaga nito kung kakainin ng mali. Ang parehong langis na mabuti para sa prostate ay maaaring magpatigas ng inyong mga ugat kung mali ang pag-imbak o paghahanda. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga buto ng kalabasa ay chemically reactive, na ibig sabihin ang mga nutrisyon sa loob nito ay nag-iiba ng anyo kapag nabilad sa init-liwanag o sa partikular na kondisyon ng inyong tiyan. Kapag nangyari ito, maaari silang maglabas ng mga nakakapinsalang kemikal na magpapabagsak sa inyong katawan mula sa loob. Isang pag-aaral sa Journal of Food Science and Nutrition ang nakatuklas na ang maling pag-ihaw sa mga buto ng kalabasa ay nagtatanggal ng halos 60% ng mga kapaki-pakinabang na antioxidants nito, habang bumubuo naman ng mga mapanganib na lipid byproducts na umaatake sa inyong atay. Isa pang ulat ang nagpakita na ang sobrang pagkain nito ay maaaring humadlang sa pag-absorb ng zinc ng ating katawan, isang mahalagang mineral para sa testosterone at paggana ng utak. Nakita ko po ito mismo sa isa kong pasyente, isang 70 taong gulang na lalaki na araw-araw kumakain ng buto ng kalabasa para sa kanyang prostate. Ngunit ang kanyang blood test ay nagpakita ng mataas na liver enzymes, mababang testosterone at matinding pagkapagod. Ang problema ay hindi ang mismong mga buto, kundi ang paraan ng kanyang pagkain nito. Kaya, bago po kayo kumuha ng panibagong dakok ng buto ng kalabasa, huminto muna kayo. Dahil sa mensaheng ito, tatalakayin natin ang 8 pagkakamali sa pagkain ng buto ng kalabasa na nagdudulot ng hindi na maayos na pinsala sa inyong katawan. Ang lahat ng pag-aaral at medikal na datos na sumusuporta rito ay nakalista sa ibaba para inyong mabasa. Ngunit bago tayo magsimula, mangyari po lamang na sabihin ninyo ang inyong edad at kung saang probinsya o lungsod kayo nanonood. Personal ko pong binabasa at sinasagot ang bawat komento ninyo. Ngayon, simulan natin sa pang-8. At ito ay isang pagkakamali na ginagawa ng karamihan halos araw-araw. 8. Pag-init ng hilaw na buto ng kalabasa mula sa tindahan nang hindi sinusuri kung may aflatoxin. Ang mga hilaw na buto ng kalabasa mula sa mga palengke o grocery ay maaring pamahayan ng hindi nakikitang lason mula sa amag na tinatawag na aflatoxins na nabubuhay sa inyong atay habang buhay. Kinaklasipika ng International Agency for Research on Cancer ang mga aflatoxin bilang Group 1 carcinogens, kapareho ng kategorya ng asbestos at plutonium. Kapag kumain kayo ng kontaminadong buto, ang mga lasong ito ay kumakapit sa inyong DNA sa loob lamang ng 30 minuto at lumilikha ng mga mutasyon na hindi na kayang ayusin ng inyong katawan. Isang pag-aaral noong 2022 mula sa Department of Health DOH at mga lokal na eksperto ang sumuri sa daan-daang pakete ng hilaw na buto ng kalabasa at natuklasan na 34% sa mga ito ay may mataas na antas ng aflatoxin na lagpas sa ligtas na limitasyon.
Sinusubukan ng inyong atay na labanan ang mga lasong ito, ngunit ang nangyayari ay nakakabuo pa ito ng mas mapanganib na metabolites. Ang mga ito ay naiipon sa inyong mga fat cells at utak kung saan mananatili sila ng ilang dekada. Ang nakakatakot po rito, ang mga aflatoxin ay walang kulay, walang lasa, at walang amoy. Maaari kayong kumain ng kontaminadong buto tuwing umaga at hindi ninyo ito malalaman hanggang sa lumabas na ang sira sa inyong atay makalipas ang ilang taon. Si Lola Rosa, isang 68 taong gulang na retiradong nurse mula sa Quezon City, ay araw-araw kumakain ng hilaw na buto ng kalabasa sa loob ng 2 taon bago niya natuklasan na nag-triple ang kanyang liver enzymes. Ang pinsala ay nangyayari sa pinakamaliit na level ng inyong selula na sumisira sa kakayahan nitong gumawa ng enerhiya at ayusin ang sarili. Kapag nabago na ng aflatoxin ang inyong DNA, ang pagbabagong yon ay naipapasa sa bawat bagong selula na gagawin ng inyong katawan. Ayon sa pananaliksik ng UPPGH, ang madalas na pagkakalantad sa aflatoxin ay nagpapataas ng panganib ng cancer sa atay ng 600% para sa mga taong higit sa 60 taong gulang. Humihina ang inyong immune system sa pagtatangkang labanan ang mga lasong ito, kaya mas madali kayong dapuan ng iba pang sakit. Madalas mangyari ang kontaminasyon kapag naiimbak ito sa bahagyang basa o halumigmig na lugar na perpekto para tubuan ng amag. Kahit ang mga organic na buto ay hindi ligtas dahil ang aflatoxin ay natural na nabubuo ng walang anumang pestisidyo. Ang tahimik na paglalasong ito ay nagpapabilis ng pagtanda ng inyong buong katawan at walang medikal na lunas na makakaalis sa mga aflatoxin kapag kumapit na ito sa inyong mga selula. Bago po tayo magpatuloy, pakiclick ang like at mag-subscribe na rin po kayo para hindi ninyo palagpasin ang mga susunod na impormasyong maaaring magligtas ng inyong kalusugan. 7. Pagkain ng buto ng kalabasa nang may balat pa. Ang pagkain ng balat ng buto ng kalabasa ay lumilikha ng maliliit na hiwa sa lining ng inyong bituka na hindi na kailanman ganap na gumagaling. Ang mga balat na ito ay may cellulose fibers na hindi natutunaw at nagsisilbing parang maliliit na labaha habang dumadaan sa inyong tiyan. Isang pag-aaral sa gastroenterology noong 2023 ang nakatuklas na ang mga taong madalas kumain ng butong, hindi binalatan, ay nagkakaroon ng peklat sa bituka ng 400% na mas madalas kaysa sa mga nagtatanggal ng balat bago kumain. Sinusubukan ng inyong bituka na protektahan ang sarili nito sa pamamagitan ng paggawa ng sobrang mucus o sipon-sipon sa tiyan, ngunit mas pinapalala nito ang pag-absorb ng mga nutrisyon. Ang mga matutulis na bahagi ng balat ay maaaring sumabit sa mga bulsa ng bituka na tinatawag na diverticula na nagdudulot ng pabalik-balik na pamamaga. Ang pamamagang ito ay nag-uudyok sa inyong immune system na atakihin ang sarili ninyong bituka na nagdudulot ng permanenteng pinsala. Sa paglipas ng panahon, ang mga maliliit na hiwang ito ay nagiging daan para tumagas ang mga hindi natunaw na pagkain papunta sa inyong dugo, isang kondisyon na tinatawag na leaky gut syndrome. Ang inyong katawan ay gagawa ng antibodies laban sa mga pagkaing ito na magiging sanhi ng mga bagong food allergies na hindi nyo naman nararanasan dati. Ang mga balat ay mayroon ding lignans na kumakapit sa mga mahahalagang mineral na humihigop ng calcium at magnesium mula mismo sa inyong mga buto. Ayon sa pananaliksik mula sa St. Luke's Medical Center, ang mga peklat sa bituka, dulot ng balat ng buto, ay nagpapababa ng nutrient absorption ng hanggang 45%. Si Lolo Francisco, isang 72 taong gulang na veterano mula sa Cavite, ay nakaranas ng matinding problema sa panunaw matapos kumain ng buong buto ng kalabasa sa loob lamang ng 6 na buwan.
Ang mga peklat ay nagiging perpektong taguan ng mga masasamang bakterya na nagdudulot ng pabalik-balik na impeksyon. Ang dingding ng inyong bituka ay numinipis at humihina habang patuloy kayong kumakain ng balat ng buto buwan-buwan. Tahimik na naiipon ang pinsala hanggang sa bigla na lang kayong magkaroon ng matinding problema sa panunaw na tila walang pinagmulan. Ipinapakita ng mga medical imaging na ang mga taong laging kumakain ng balat ng buto ay may dingding ng bituka na mukhang 20 taong mas matanda kaysa sa tunay nilang edad. Kapag nabuo na ang peklat na ito, nagiging permanente na itong bahagi ng inyong digestive system na hindi na kayang ayusin kahit ng operasyon. 6. Pagsabay ng buto ng kalabasa sa mga gamot sa blood pressure. Ang mga buto ng kalabasa ay nagtataglay ng mga natural na compounds na mapanganib na nagpapalakas sa epekto ng mga gamot sa blood pressure na nagdudulot ng permanenteng pagkasira ng bato o kidney. Ang mga butong ito ay mayaman sa potassium at magnesium, mga mineral, na mukhang malusog ngunit nagiging lason kapag isinabay sa partikular na mga gamot. Kapag umiinom kayo ng ACE inhibitors o beta blockers kasama ng buto ng kalabasa, ang antas ng potassium sa inyong katawan ay maaaring tumaas sa level na nakakamatay sa loob lamang ng ilang oras. Isang cardiology study noong 2024 ang nakatuklas na 41% ng mga nakatatanda na umiinom ng gamot sa blood pressure kasabay ng buto ng kalabasa ay nagkaroon ng hyperkalemia, isang kondisyon kung saan ang sobrang potassium ay sumisira sa himaymay ng kalamnan. Ang kalamnan ng inyong puso ay lalong nagiging delikado, nagkakaroon ng hindi regular na pagtibok na maaring mag-trigger ng atake sa puso. Ang kombinasyong ito ay nagpapababa rin ng husto sa inyong blood pressure na nagpapahina ng daloy ng dugo sa mga mahahalagang organo. Ang inyong mga batukinis ay nag-overtime para salain ang sobrang mineral, ngunit ang sobrang trabahong ito ay nagdudulot ng permanenteng peklat sa tissue ng kidney. Ayon sa pananaliksik ng Philippine Heart Association, ang interaksyon na ito sa pagitan ng gamot at pagkain ay nagpapataas ng panganib ng stroke ng 250% sa mga taong higit sa 65 taong gulang. Ang mga mineral sa buto ng kalabasa ay nakikipagkumpetensya sa inyong gamot na nagpapahina sa epekto ng parehong gamot at buto habang lumilikha ng mga nakalalasong byproducts. Ang mga byproducts na ito ay naiipon sa dingding ng inyong mga ugat na nagpapabilis ng atherosclerosis, pagtigas ng mga ugat sa nakakabahalang antas. Si Ginang Maria, isang 69 na taong gulang na guro mula sa Maynila, ay dumanas ng permanenteng pagkasira ng bato matapos araw-araw kumain ng buto ng kalabasa habang umiinom ng gamot sa presyon. Nawawalan ng kakayahan ng inyong katawan na balansehin ang electrolytes na lumilikha ng sunod-sunod na pagkasira sa inyong mga hormones. Ang pinsala sa inyong cardiovascular system ay dahan-dahang nangyayari, kung saan ang bawat pagsabay ng dosis ay nagdaragdag ng panibagong layer ng pinsala. Kahit na itigil ninyo ang pag-inom at pagkain nito nang sabay, ang mga peklat sa inyong kidney at mga ugat ay mananatili ng permanente. Ang pagtimpla sa dosis ng inyong gamot ay magiging imposibleng maayos dahil binago na ng mga kemikal sa buto ang mekanismo ng inyong katawan. Lumilikha ito ng isang masamang siklo kung saan kailangan ninyo ng mas maraming gamot na siya namang nagdudulot ng mas matinding pinsala kapag nahaluan ng kahit kaunting buto ng kalabasa. 5. Pag-ihaw ng buto ng kalabasa sa temperaturang higit sa 150 degrees Celsius. Ang pagluto o pag-ihaw sa napakataas na temperatura ay nagpapalit sa malusog na langis ng buto ng kalabasa upang maging trans fats na permanenteng bumabaon sa inyong cell membranes. Kapag ininit ninyo ang buto ng kalabasa ng higit sa 100
at 50 degree Celsius ang kanilang maselang omega-3 fatty acids ay nakararanas ng kemikal na pagbabago na tinatawag na lipid peroxidation. Ang prosesong ito ay gumagawa ng mga nakalalasong aldehydes na sumisira sa inyong DNA at nagpapabilis ng pagtanda ng inyong mga selula ng hanggang 15 taon. Ayon sa pananaliksik mula sa Universidad ng Santo Tomaso S., ang mga nasirang taba na ito ay pumapalit sa mga malulusog na taba sa inyong utak na nagdudulot ng paghina ng isip na katulad ng early-stage dementia. Isang pag-aaral sa nutrisyon noong 2023 ang nakatuklas na ang mga taong kumakain ng buto ng kalabasa na inihaw sa mataas na temperatura ay nagpapakita ng 67% na mas maraming inflammatory markers sa kanilang dugo. Hindi kayang iproseso ng maayos ng inyong atay ang mga na-oxidize na taba na ito, kaya naiipon sila sa inyong mga ugat na parang kalawang sa lumang tubo. Sinisira rin ng init ang vitamin E sa mga buto na inaalis ang mismong antioxidant na magpoprotekta sana laban sa pinsalang ito. Nagiging matigas at hindi gumagana ng maayos ang inyong cell membranes kapag ang mga trans fats na ito ay pumasok sa kanilang istruktura. Ang paninigas na ito ay pumipigil sa pagpasok ng nutrisyon sa loob ng selula at sa paglabas ng mga dumi na parang unti-unting pinapatay sa sakal ang inyong mga selula mula sa loob. Ang mga aldehydes na nabubuo sa mataas na init ay kumakapit sa mga protina sa inyong katawan na lumilikha ng advanced glycation end products na mabilis magpatanda sa inyong mga organo. Si Lolo Jorge, isang 71 taong gulang na retiradong inhinyero mula sa Cebu, ay nakaranas ng matinding problema sa memorya matapos mag-ihaw at kumain ng buto ng kalabasa sa mataas na temperatura sa loob ng 2 taon. Ang inyong mitochondria na siyang pinagmumulan ng enerhiya ng inyong mga selula ay nasisira dahil sa mga nakalalasong tabang ito at nawawalan ng kakayahang gumawa ng sapat na enerhiya. Ipinapakita ng pananaliksik na ang pagkain ng mga inihaw na buto sa mataas na temperatura ay nagpapataas ng panganib ng cancer ng 180% dahil sa pagkabuo ng acrylamide. Ang pinsala ay umaabot hanggang sa mga glandulang gumagawa ng inyong hormone na sumisira sa lahat mula sa function ng inyong thyroid hanggang sa paggawa ng insulin. Sinusubukan ng inyong katawan na ilabas ang mga lasong ito sa pamamagitan ng pamamaga-inflammation. Ngunit ang pabalik-balik na pamamagang ito ay sumisira sa inyong malulusog na tissue kapag ang mga nabagong tabang ito ay pumasok na sa inyong cellular structure. Kahit gaano pa kayo ka-healthy kumain, hindi na ito kailanman ganap na maaalis. 4. Pagkain ng higit sa 30 gramo ng buto ng kalabasa. Araw-araw, ang labis na pagkain ng buto ng kalabasa ay nagpupuno sa inyong katawan ng phytic acid na permanenteng humihigop ng mga mineral mula sa inyong mga buto at ngipin. Ang 60 gramo, 2 onsa lamang ng buto ng kalabasa ay may sapat ng phytic acid para harangan ang 80% ng inyong iron absorption para sa buong araw. Ayon sa pananaliksik ng Department of Science and Technology DOST, ang magnanakaw ng mineral na ito ay kumakapit sa calcium, magnesium, zinc at iron sa inyong tiyan na lumilikha ng mga compound na hindi kailanman magagamit ng inyong katawan. Nagsisimulang ilabas ng inyong mga buto ang mga nakaimbak nitong mineral para makabawi na nagiging sanhi ng osteoporosis na mas mabilis na bubuo ng 300% kaysa sa normal na pagtanda. Isang pag-aaral noong 2024 ang nakatuklas na ang mga taong kumakain ng higit sa 30 gramo, 1 onsa araw-araw ay nagpakita ng pagkawala ng tibay ng buto, bone density loss na katumbas ng 10 taong pagtanda sa loob lamang ng 18 buwan. Pinakikialaman din ng phytic acid ang inyong digestive enzymes na nagpapababa sa kakayahan ninyong tunawin ang mga protina ng hanggang 50%.
Humihina ang inyong mga ngipin habang nawawala ang mga mineral nito na lumilikha ng maliliit na butas na nagiging permanenteng sira ng ngipin. Ang pagkaubos ng mineral ay umaapekto rin sa inyong nervous system na nagdudulot ng pamamanhid at pangingimay na madalas mapagkamalang neuropathy ng mga doktor. Nagdurusa ang inyong immune system dahil ang pagkaubos ng zinc ay pumipigil sa paggawa ng white blood cells kaya madali kayong kapitan ng sakit. Ang sobrang calories mula sa labis na pagkain nito ay nagdudulot din ng fatty liver disease na nagiging hindi na maibabalik pa sa normal kapag nagsimula na ang pagnenegros o pagpepeklat nito. Si Ginang Dalisay, isang 66 na taong gulang na retiradong bank manager mula sa Makati, ay nabalian ng balakang matapos kumain ng halos 70 gramo, 3 onsa ng buto ng kalabasa, araw-araw sa loob lamang ng 1 taon. Bumababa ang function ng inyong thyroid dahil nahaharangan ang pag-absorb ng iodine na permanenteng nagpapabagal ng inyong metabolismo. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Philippine General Hospital, PGH, na ang pag-iipon ng phytic acid sa mga tissues ay lumilikha ng matagalang pamamaga na inaabot ng ilang taon kahit matagal na ninyong inihinto ang sobrang pagkain nito. Nasisira ang mineral transport system ng inyong katawan kaya bumababa ang kakayahan ninyong mag-absorb ng nutrisyon kahit wala na ang phytic acid. Ang pinsala sa mga selula mula sa matagalang kakulangan ng mineral ay umaapekto sa bawat organo at nagpapabilis ng pagtanda ng inyong buong katawan. Ang epektong ito na humihigop ng mineral ay patuloy na naiipon sa paglipas ng panahon kung saan ang bawat araw ng labis na pagkain ay nagdadagdag ng hindi na maibabalik na paghina ng inyong mga buto. 3. Pag-imbak ng nakabukas na buto ng kalabasa sa plastic containers. Ang mga plastic container ay naglalabas ng mga kemikal na sumisira ng hormone na permanenteng kumakapit sa langis ng buto ng kalabasa at lumilikha ito ng mga nakalalasong compound na hindi kayang alisin ng inyong katawan. Kapag sumayad ang buto ng kalabasa sa plastic, lalo na sa mainit na panahon, ang mga phthalates at BPA ay lumilipat papunta sa langis ng buto sa loob lamang ng ilang oras. Ang mga kemikal na ito ay gumagaya sa estrogen sa inyong katawan at sinisira ang inyong endocrine system mula mismo sa inyong mga selula. Isang pag-aaral tungkol sa environmental health noong 2023 ang nakatuklas na ang mga buto ng kalabasa na inimbak sa plastic sa loob lamang ng 1 linggo ay naglalaman ng 450% na mas maraming sumisira sa hormone endocrine disruptors kaysa sa mga nakaimbak sa salamin o garapon. Ang inyong hormone receptors ay permanenteng nagbabago kapag nalantad sa mga chemical na ito na binabago ang paraan kung paano tumutugon ang inyong katawan sa mga natural na hormones. Ang kombinasyon ng langis ng buto at mga chemical sa plastic ay lumilikha ng mga bagong lason na naiipon sa mga fat tissues ninyo habang buhay. Ipinapakita ng pananaliksik mula sa Philippine Society of Endocrinology and Metabolism na ang mga naiipong lasong ito ay nagpapataas ng panganib ng diabetes ng 340% sa mga matatandang higit sa 60 taong gulang. Sinusubukan ng inyong atay na linisin ang mga chemical na ito, ngunit wala itong sapat na enzymes na kailangan na nagiging sanhi ng pagkamatay ng selula ng atay at pagpipeklat nito. Ang reaksyon ng plastic at chemical sa buto ay gumagawa rin ng dioxin-like compounds na sumisira sa DNA sa bawat selulang madadaanan nila. Ang mga compound na ito ay nakikialam sa inyong insulin na lumilikha ng sira sa metabolismo na mananatili kahit baguhin pa ninyo ang inyong diet. Si Lolo Roberto, isang 70 taong gulang na retiradong bombero mula sa Davao, ay nakaranas ng matinding pagkasira ng balance ng kanyang hormones matapos mag-imbak ng buto ng kalabasa sa mga plastic container sa loob ng maraming taon. Ang inyong thyroid ay lalong nagiging delikado dahil hinaharangan ng mga kemikal mula sa plastic ang pagpasok ng iodine
at permanenteng pinapabagal ang inyong metabolismo. Ang reproductive system ninyo ay apektado pa rin kahit sa mga nakatatanda, kung saan ang pagkasira ng hormone ay umaapekto sa inyong mood, enerhiya at pag-iisip. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga butong kontaminado ng plastic ay nagpapataas ng panganib ng cancer ng 200% sa pamamagitan ng epigenetic na pagbabago na naipapasa sa mga bagong selula. Ang sistema ng inyong katawan na naglilinis ng lason ay na-overwhelm at tuluyang bumabagsak, kaya hinahayaan na nitong maipon ang lason sa inyong mga organo. Ang pinakanakakatakot na bahagi rito ay ang mga chemical na ito ay kumakapit ng napakahigpit sa inyong fat cells, kaya kahit sobrang pumayat kayo, ay hindi ito tuluyang maaalis. 2. Pagsabay ng buto ng kalabasa sa iron supplements o pagkaing mayaman sa iron. Ang paghahalo ng buto ng kalabasa sa iron ay lumilikha ng isang nakalalasong reaksyon sa inyong bituka na nagdudulot ng permanenteng pinsala sa malulusog na bakterya ng inyong tiyan, gut microbiome. Ang siyamay, ang mga phytic acid sa buto ng kalabasa ay kumakapit sa iron upang bumuo ng hindi natutunaw na kristal na parang mga bubog sa lining ng inyong bituka. Isang napakahalagang pag-aaral noong 2024 mula sa Makati Medical Center ang nakatuklas na ang kombinasyong ito ay pumapatay ng hanggang 70% ng mga kapaki-pakinabang na bakterya sa tiyan sa loob lamang ng 48 oras. Ang mga iron phytate crystals na ito ay hindi kayang tunawin ng inyong digestive enzymes at naiipon sa inyong bituka habang buhay. Sinusubukan ng mga bakterya sa inyong tiyan na prosesuhin ang mga kristal na ito, ngunit gumagawa sila ng hydrogen sulfide gas. Habang ginagawa ito, na sumisira naman sa mga selula ng bituka. Ang mga namamatay na bakterya ay naglalabas ng endotoxins na pumapasok sa inyong dugo na nag-uudyok ng malawakang pamamaga sa buong katawan ninyo. Ipinapakita ng pananaliksik na ang mga taong nagsasabay ng iron at buto ng kalabasa ay nagkakaroon ng mga sakit na pamamaga sa bituka ng 500% na mas madalas kaysa sa iba. Namamaga at nagkakapiklat ang dingding ng inyong bituka na lumilikha ng mga bulsa kung saan ang mga masasamang bakterya ay nabubuhay at dumadami. Ang mga iron crystals na ito ay gumagawa rin ng free radicals na sumisira sa DNA sa mga selula ng bituka na nagpapataas ng husto sa panganib ng colon cancer. Ang kakayahan ng inyong katawan na mag-absorb ng iba pang nutrisyon ay biglang babagsak, habang ang pinsala sa bituka ay kumakalat sa mga lugar kung saan nasisipsip ang nutrisyon. Si Lola Lorna, isang 73 taong gulang na retiradong accountant mula sa Iloilo, ay nagkaroon ng matinding anemia, kakulangan sa dugo, kahit pa umiinom siya ng iron supplements dahil sinasabayan niya ito ng pagkain ng buto ng kalabasa. Ang mga pagbabago sa inyong gut microbiome ay umaapekto sa paggana ng inyong utak sa pamamagitan ng gut-brain axis na nagdudulot ng depresyon at matinding nervous anxiety. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang kombinasyong ito ay nagpapababa ng serotonin production ng 60% na nagiging sanhi ng permanenteng problema sa mood. Ang inyong immune system na nakadepende sa mga bakterya sa tiyan para gumana ng maayos ay nasisira at hindi na tuluyang nakakabawi. Ang mga peklat sa bituka ay lumilikha ng harang na pumipigil sa mga bagong mabubuting bakterya na mamuhay doon, kaya ang pinsala ay nagiging permanente. Kahit ang pag-inom ng probiotics ay hindi maibabalik ang kalusugan ng inyong tiyan kapag nasira na ito ng nakalalasong kombinasyong ito. Una, pagkain ng buto ng kalabasa na binalatan na at nakaimbak ng higit sa 30 araw. Ang mga buto ng kalabasa na natanggalan na ng balat at inimbak ay nakakaranas ng nakakatakot na kemikal na transformasyon makalipas ang 30 araw. Ang prosesong ito ay nagpapalit sa mga nutrisyon nito
para maging mga neurotoxic compounds na permanenteng sumisira sa mga selula ng inyong utak. Sa sandaling mawalan ng proteksyon ang buto ng kalabasa mula sa balat nito, sinisimulan ng oxygen na sirain ang mga langis nito para maging lipid peroxides na pumapasok sa inyong utak sa loob lamang ng ilang minuto pagkakain nito. Isang nakakabiglang pag-aaral sa neuroscience mula sa Ateneo de Manila University noong 2024 ang nakatuklas na ang mga nakabalat ng buto na inabot na ng 1 buwan ay naglalaman ng mga aldehydes na kaparehong-kapareho nang natagpuan sa utak ng mga pasyenteng may Alzheimer's disease. Ang mga nakalalasong compound na ito ay kumakapit sa mga tau protein sa inyong mga neuron na lumilikha ng mga parehong buhol-buhol sa utak tangles na makikita sa demensya at hindi na maaaring ibalik sa normal ng anumang kilalang lunas. Ang inyong mga brain cells ay literal na nagpapakamatay sa pamamagitan ng isang proseso na tinatawag na apoptosis kapag nalantad sa mga na-oxidize na compound na ito mula sa buto. Ang mga panis na langis ay nagiging sanhi ng matinding pamamaga sa inyong utak na sumisira ng hanggang 10,000 neurons araw-araw ayon sa pananaliksik ng DOST. Ang mas malala pa ang mga nasirang langis na ito ay humaharang sa paggawa ng inyong neurotransmitters na nagpapababa sa inyong dopamine at serotonin ng 75% sa loob lamang ng ilang linggo. Namamaga at nagsisimulang lumiit ang mga memory centers sa inyong utak at ipinapakita ng mga brain scans na ang pagliit ng hippocampus ninyo ay katumbas ng 20 taong pagtanda. Sinisira rin nito ang myelin sheath na nagpoprotekta sa inyong mga nerve fibers, kaya nagdudulot ito ng permanenteng sintomas ng neurological gaya ng panginginig at panghihina. Ang proseso ng mga pabrika ay naglalantad sa mga nakabalat ng buto sa liwanag at hangin sa loob ng ilang araw bago pa man ito balutin na lalong nagpapabilis sa nakamamatay na proseso ng oxidation. Si Lolo Ricardo, isang 69 na taong gulang na retiradong piloto mula sa Pampanga, ay nagkaroon ng mga sintomas ng early onset dementia matapos kumain ng nakabalat na buto ng kalabasa mula sa malalaking lalagyan sa tindahan sa loob lamang ng 8 buwan. Bumibigay ang mitochondria sa inyong utak kapag nalantad sa mga lasong ito at nawawalan ng enerhiya ang inyong neurons hanggang sa sila ay mamatay. Natuklasan ng pananaliksik mula sa St. Luke's na ang mga taong kumakain ng nakabalat ng buto na higit 1 buwan nang nakatabi ay nagpapakita ng paghina ng isip na 800% na mas mabilis kaysa sa normal na pagtanda. Ang pinakanakakatakot na nadiskubre ay ang mga lason na ito sa utak ay naiipon at patuloy na naninira ng inyong utak ng maraming taon kahit pa matagal na ninyong itinigil ang pagkain nito. Hindi kayang linisin ng inyong utak ang mga lasong ito dahil permanenteng kumakapit ang mga ito sa inyong cellular proteins. Alam ng mga food manufacturers ang panganib na ito, ngunit patuloy silang nagbebenta ng mga nakabalat ng buto dahil mas malaki ang kanilang kinikita kaysa sa mga inaayos nilang demanda ng tahimik. Ang mga ebidensya ay napakalinaw at nakakatakot. Kapag na-realize ninyo kung gaano karaming tao ang gumagawa ng mga pagkakamaling ito araw-araw nang hindi alam ang hindi na maayos, na pinsalang nangyayari sa loob ng kanilang katawan. Ang inyong mga selula ay inaatake ngayon mismo kung nagagawa ninyo kahit isa lang sa 8 kritikal na pagkakamaling ito sa buto ng kalabasa. Ang permanenteng pagpepeklat pagkasira ng DNA at pagkawasak ng selula ay tahimik na naiipon hanggang sa ang biglaang krisis sa kalusugan ay tila lilitaw na lang mula sa wala. Hindi ito madalas ikonekta ng mga doktor sa pagkain ninyo ng buto ng kalabasa dahil hindi sila tinuruan na makilala ang mga tiyak na reaksyong ito ng lason. Umaasa ang food industry sa inyong kawalan ng kaalaman habang ibinebenta ang buto ng kalabasa bilang isang
superfood, na siya palang sumisira sa inyong kalusugan sa pinakamalalim na antas nito. Bawat araw na ipinagpapatuloy ninyo ang mga pagkakamaling ito ay nagdaragdag ng isa pang bahagi ng permanenteng pinsala na walang gamot o operasyon ang makakapag-ayos. Ang sistema ng pag-aayos ng inyong katawan ay ma-overwhelm at tuluyang bibigay, kaya may iwan kayong walang laban sa mabilis na pagtanda at mga sakit. Nasa inyong mga kamay na po ang desisyon ngayong alam nyo na ang katotohanan tungkol sa 8 nakamamatay na pagkakamaling ito na nagdudulot ng permanenteng pinsala. Itigil na ang paggawa ng mga pagkakamaling ito ngayon din o tanggapin na kusang loob ninyong nilalason ang inyong sarili sa bawat kontaminado, maling inihanda o panis na buto ng kalabasa na inyong kinakain. Nauubos na ang oras upang maiwasan ang mas matinding pinsala. At ang gagawin ninyo sa impormasyong ito, sa susunod na 24 na oras, ang magdedesisyon kung ipagpapatuloy ng inyong mga selula ang kanilang tahimik na pagkasira o sa wakas ay mabibigyan ng pagkakataon na pigilan ng walang katapusang epekto ng lason na sumisira sa inyong katawan mula sa loob. Mahalagang aral para sa ating kalusugan, mga kaibigan at kababayan. Ang ating kalusugan po ay ang ating pinakamahalagang kayamanan. Ang pagiging mapanuri at maingat sa mga pamamaraan kung paano natin hinahanda at kinakain ang ating mga pagkain, lalo na sa ating pagtanda, ay isang malaking hakbang para mas mapahaba at mapaganda ang ating buhay. Palaging tandaan, hindi lamang kung ano ang ating kinakain ang mahalaga, kundi kung paano natin ito kinakain at inihahanda. Kung meron po kayong mga katanungan, karanasan o komento, mangyari po lamang na iwanan ang inyong mensahe sa ibaba. Gusto ko pong malaman ang inyong mga saloobin. Huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at ibahagin share ang bidyong ito sa inyong mga anak, kaibigan at iba pang kapwa nating nakatatanda upang mailigtas din natin sila. Maraming salamat po sa panonood at pagpapahalaga sa inyong kalusugan.